Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. May mga balitang hindi inaasahan na naglalabasan sa social media at mga balitang pambansa ngayong araw. Isang controversial na pahayag ang ginawa ni Sandro Marcos na nagdulot ng mga tanong at reaksyon mula sa publiko. Ngayon, aalamin natin kung bakit naging usap-usapan ng pahayag na ito at ang mga nangyari sa pahayag ng kanyang pamilya. Lagot na, ito nga ang naririnig na reaksyon ng karamihan. Anong habang katotohanan sa likod ng mga inamin ng pamilya Marcos? Noong nakaraang linggo, isang video ang kumalat sa social media kung saan makikita si Sandro Marcos, anak ni President Kuting ng Norte Jr. na nagbigay ng isang controversial na pahayag. Ipinagmalaki nito ang kasaysayan ng kanilang pamilya, ngunit may mga pahayag din siyang inamin hinggil sa mga hindi kanais-nais na aspeto ng kanilang nakaraan. Isa sa mga inamin ni Sandro ay ang kasaysayan ng kanilang pamilya na hindi pa natutukoy sa mga aklat ng kasaysayan, mga kwento ng mga hindi pagkakaunawaan at mga isyu na nais nilang itago sa nakaraang mga taon. Ayon kay Sandro, wala siyang planong itago pa ang ilang aspeto ng kanilang pamilya na hindi maganda ang imahe sa nakaraan. Kami din po ay tao lang, aniya. Ang mga inamin na ito ni Sandro ay nagsilbing isang shocker sa mga netizens at political analysts. Bago ang pahayag na ito, ang Marcos family ay kilala sa pagpapakita ng isang polished at magandang imahe, subalit tila sa pagkakataong ito bumangon ng mga nakatagong kontrobersiya na matagal nang itinatagong publiko. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay daan para sa malawakang diskusyon at pagbabago ng pananaw ng mga tao sa kanilang pamilya. Ang reaksyon ng mga tao ay halo-halo. May mga nagsasabing maganda ang ginawa ni Sandro na nagpapakita ng pagiging tapat at handang aminin ang mga pagkakamali ng kanilang pamilya, ngunit mayroon ding mga hindi sang-ayon na tinutulig sa siya sa pagiging bukas sa mga baho ng kanilang pamilya. Bakit ngayon lang? Tanong ng ilan dahil ang mga isyong ito ay matagal nang ipinagkakaila ng pamilya Marcos. Ang mga pahayag ni Sandro ay nagbigay ng mas maraming tanong at tila ang imaheng pinapakita ng kanilang pamilya ay muling binabalikan ng mga tao sa ilalim ng isang bagong lente. Sa ngayon, patuloy pa rin nagiging usapan ng mga pahayag ni Sandro Marcos at marami ang umaasang makikita pa ang mga susunod na hakbang ng pamilya Marcos upang mas malinawan ang mga isyu ng kanilang inamin. Habang ang mga tanong at isyong ito ay tumatakbo pa, hindi pa rin matitinag ang kanilang posisyon sa politika. Paano nga ba tatanggapin ng mga Pilipino ang mga pahayag na ito? Dito na lang muna ang mga kasalukuyang kaganapan at patuloy nating babantayan kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ng pamilyang Marcos sa politika. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Para magbida-bidahan, magpa-cute-cute at sabihin, tapos sasabihin nila private. In-expose to. Kumbaga ginamit niya ang opisina ng PCSO para magbida-bidahan. Putang ina mga julul. Hindi nyo ginagamit ang utak nyo kasi ang laman ng utak nyo kundi puro pagnanakaw, paggagancho. And now yung mga vloggers ngayon ay gusto nyong patahimikin katulad ni Atty. Trixie. Matalino naman yan. Magagaling yan sila Agent Morales, sila Mark, kung sino pa ang mga pinatatawag dyan. Kaso lang, ang problema, ang intensyon niyan, ipakontempt kayo. Matagal ko nang sinabi yan. Kung ako nga lang nandyan, baka magkatabi na kami ni Percy Lapid. Gugurgurin kayo niyan. Pinadala ko ng assassins eh. Di ba sinabi ko na sa inyo? So yun yan mga kababayan. Kaya nga, again, I'm still, nilalabanan ko pa sila dito nga sa, ang tawag dito, sa anti-slap case, anti-slap motion namin. At naniniwala ako, hindi papanigan ng gobyerno dito ng Amerika ang mga mambobudol. At kitang-kita naman doon sa 4 na case, naka-mention ang pangalan ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, na sila ang promotor. Ito ay mga proxy cases nila. Diba? Wala namang matinong judge na aayunan sila. Kitang-kita, mula sa Pilipinas, dumayo sila dito para mag-file ng kaso ng mga yan at gamit pa ang pondo ng bayan. Mga hinayupak na yan. So yan mga palangga. So gusto nila kayong patahimikin. Sa Pilipinas kasi, kayang bilhin ng batas. Kayang bilhin ng judge. Kaya nga, I hope, talagang kumilos na kayong lahat. Kasi talagang patatahimikin kayo. Si Lisa Marcos lahat ang may pakana nito. Di ba sabi, meron pa ako expose sa inyo? I think nabanggit doon kanina. Pero aside from that, na kinausap nila few months ago ito, last year. Kung matatandaan ninyo, ang mga Duterte supporters na bumaliktad sa kanila. Kaya nga may mga bumaliktad. Dahil kung hindi babaliktad,
kakasuhan. May mga ilan-ilan na bumaliktad kasi natatakot sila, nakakasuhan sila o gurgurin. Pero congratulations sa mga matatapang, katulad ni Agent Morales, ni Maui, andyan lahat yung mga yan, nila Attorney Trixie, andyan at patuloy na nagbibigay ng batikos sa kabila ng panggigipit ng mga walang hiyang ito. So yan mga kababayan, ang gusto nila para tumahimik kayo. Patatahimikin talaga kayo. Kasi yung mga isinampa nilang mga kaso-kaso sa akin, yung mga pagtatawag-tawag nila sa inyo, patahimikin, takutin, gipitin, at manahimik na nga kayo lahat. Pati mga nagko-comment ay patatahimikan kayo. Kahit walang mga ebidensya, gusto na nila. Kasi kahit sino pwede mag-file ng kaso Gumawa ka lang ng extend card, yung kapitbahay mo, gusto mong buwisitin, di ba? Katulad ng ginagawa nga nila sa akin. Ginawan ako ng address sa Pasig. At hindi lang yan. Pinailan din ako ng kaso dyan ni Saldi ko. Akala mo hindi ko alam? At ginawa nila ako ng address na peke. Kaya itong mga jutang ginimis na to, dapat pumantay lahat ang mga paa. Kayo mga pulis, kayo mga sundalo, hindi ko alam kung bakit bulag, pipi at bingi kayo. Yan, yung kabaro nyo, si Colonel Grijaldo. Ginogorgor, hindi sinweldohan, simula December 12. At ganyan din ang gagawin sa inyo. The moment na kayo ay mag-witness or whatever, you have to speak up. Paulit-ulit ko na lang sinasabi. Ngayon ipapatawag ang mga vloggers para wala nang magsalita, para tumahimik na lahat. Diba? Ako wala akong natanggap na email. Okay? Kung papayagan nila ako magsalita via Zoom, magsasalita ako. But not sa consular office. Diba? Dito lang. Kasi yung mga jutang ginimis na yan, mga bobo naman yan Mga kawatan pa. Pero ang purpose talaga nila dyan, mga palangga, ikulong ang mga vloggers. Kaya nakakatakot na ang mamuhay sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong paraan na tumakas, o huwag na kayong tumakas, gurgurin nyo na ang administrasyong bangag. Tapusin nyo na. Dahil itong pinakamalaking issue ang vice scam. Itong bicameral conference report na blanco at dinorobo nila. Kaya para hindi malihis ang issue, eto ngayon ang ginagawa nila na magsampa ng mga kaso-kaso at ang gumagawa lang nito ay mga politikong mga talunan. Bilang isang politiko o artista ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Kasi in-expose mo ang sarili mo. Tingnan mo ko, kung ano pinagsasabi nila sa akin. Nagkakaso ba ako? Kinasuhan ko ba sila? Kasi wala akong panahon sa mga gago, sa mga bulok, sa mga sinungaling na mga pakawala ni Lisa Tanas. Pero tignan mo sila. Okay? Kitang-kita na sangkot sila sa pagnanakaw lahat, sa pangdorobo. Ano ang balik sa atin? Kaso, katulad ni Robles, hindi ba totoo na imposibleng may manalo na 433 winners? Hindi ba totoo na ang expenses nung umupo siya ay lumobo pero wala namang income ang gobyerno ay ang PCSO? Hindi ba totoo? Okay? Na inaabuso ni Robles. Hindi ba totoo na siya ay black ops ni Lisa Tanas kasama ni Taning? Yan ay sinumpa ang salaysay ni baby girl Sasrogando. Dito, kaya sabi ko nga, ang kaso ko ay Marlica Boljaquera and Sastrogando versus Mel Robles Langka. Ikaw, Robles, kahit magbihis ka ng Louis Vuitton, dahil yan, akala mo model ka, dapat model ka ng Dorian at Langka. Yan, bagay sa'yo. Hindi ang Louis Vuitton. Dahil magsuot ka man ng mamahaling, mukha ka pa rin dugyot, pusali at tawatan. Hindi mo maitatanggal dito sa social media na ikaw ay nasangkot sa mga pangawat sa pera ng bayang ulul ka. At magbabayad 10 ng pamilya mo kung hindi man pumantay ang mga paa ninyo. Baka singilin na kayo ng demonyong amo ninyo. Antayin mo lang. Gusto mo pang targetin ang ulo ko? Kasama yan sa kaso. Anyway. Targetin yang mga
vloggers na yan ang utos ni Lisa Canas. Yang mga hayop na yan, pati yung ampon nila. Ang ampon nila na nilalamo na ni Aida malapit na. Kaya nakakasurvive kasi may panggamot. Galing sa kaba ng bayan, ang ampon ni Lisa Canas. Marami yan siyang ampon na mga malapit na ring matgurgur dahil sa mga sakit na ini-enjoy nila ngayon. Sabi ko sa inyo, ang gaba, sabi nga, sabi, ang gaba, dili good magsaba. So kahit targetin kayo, kailangan nyo maging strong. Lumaban kayo. Alam ko, mahirap lumaban sa mga demonyo, pero wag ka. Papasaan ba ay matatapos din ang mga jutang ginemis na ito. Yung kanilang mga sinasabi ay na kaya tayo nagsasalta, paninirang puri. Walang kailangang siraing puri ng Huwad Committee dahil ang mga puri nyo wasak na. At ito ay burak na burak. Kaya hindi namin kayo kailangang sirain. Mga jutang ginimasyo, sirang-sira na kayo. Kung murahin man namin kayo, karapatan namin yon na murahin kayo dahil kayo ay mga kawatan, mga demonyo, mapang-api, mapang-oppress, mapanggipit, lahat na. Samantalang ang mga pamilya ninyo, baka nasa sinapupunan pa lang ng ng mga asawa ninyo, hindi baka, ay ini-enjoy na ang nakaw na pera ng bayan. So wala kaming dapat sirain sa inyo. Hindi kami nandito para sirain kayo. Dahil nandito kami para magsalita, dahil kayo ay magnanakaw, kawatan, gurgurero, lahat, ano pa ba, tsok-tsakero, kidnapper, smuggler, katulad ni Bangag at ni Lisa. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, dapat, meron ding, anti-slap sa Pilipinas para hindi na bago mag-hearing-hearing, mga palangga, doon pa lang sa anti-slap motion, natumba nyo na ang mga kalaban. Ang anti-slap motion ay para ipakita sa mga mapanggipit na politiko na eto, sampalin kita, anti-slap kita ng bonggang-bongga para hindi mo na ma-push through ang iyong panggigipit sa katulad ni Maharlika at babayaran mo ang mga expenses, ang mga attorneys fees. Yan ang ibig sabihin yan. At naniniwala ako na yung mga vloggers na ipatatawag dyan, mga palangga, baka nga kayo na ang magiging hudyat at baka kayo ay sakripisyo para lalong magising ang taong bayan para paano kayo gipitin ng mga walang hiya. Kasi kayo lang pinatatawag eh. Yung mga ano nila, yung mga demonyong kung ano-ano pinagsasabi kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte pinatawag ba? We don't know yet. But ang pinakamalinaw dito, yung mga Duterte supporters, ang mga pinatatawag nila. Ang gusto nilang takutin para hindi na nga kayo. Siyempre, hindi na kayo magsalita. Siyempre, ang sarap-sarap ng buhay, di ba? Nila, pag wala na nagbabatikos. Yan ang gagawin sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, mga palangga, huwag kayong matakot, lalo yung mga polis. Pinipigilan na ang demokrasya, malayang pamamahayag, malayang pananalita sa ating lahat. Diba? Kaya dapat kayo ay lumaban sa inyong mga karapatan. Kasi ginagamit ng Huwad Committee yung kanilang mandato, yung iba dyan ay nakaw para takutin, gipitin kayo financially. Kasi let's say, kung sa probinsya ikaw ay based sa probinsya, ipapatawag ka dyan sa Huwad Committee, mamamasahi ka. Diba? Para pilayan ka financially. Yan ang ginagawa nila. Yan ang intensyon nila. Buti sana kung sagot nila lahat, pamasahi and everything. Diba? Kaso hindi. Kung si Colonel Grijaldo nga ay hindi nila sinweldohan simula noong January 12. Kasi bawal yung ginawa nila. Dahil hindi pa naman convicted eh. Hindi naman na-charge si Colonel Grijaldo eh. Kinontempt nila dahil nagsalita lamang ng kanyang kalayaang pagsabi ng katotohanan na yes, indeed, ako ay kinumbinsi ni Dan Fernandez, ni Abante, na ako ay magsalita laban kay Duterte. Sinabi lamang niya ang kanyang nalalaman, ang kanyang personal knowledge, personal experience,
Which is, anong ginawa ng mga putang ina dyan sa WAD committee? Binabali nila, pinipilit nila, okay, na baliktarin at mag-sorry. Di ba? Pilit nilang mag-sorry si Colonel Grijaldo. Kasi nga naman, pag nag-sorry si Colonel Grijaldo, burado na yung record doon sa Senate. It's the same thing na ginagawa nila sa akin. Bago pa itong mga kaso-kaso na ito, mag-make up kami ni Lisa Tanas sa if the price is right. Hindi ako kailanman magtitiwala sa mga demonyong mamamatay tao. Diba? Sabi ko sa inyo, may nag-aayos pa na umuwi daw ako sa Pilipinas, sorpresahin ko si Lisa. After all, sa pag-disclose ko na siya isang babaeng ahas, kidnapper, snatcher, lahat na, uuwi ako, hindi ako tanga. Katulad nung sasabi sa akin na umuwi ako sa Pilipinas. Hindi po tanga si Maharlika. Diba? Hindi ako magiging Maharlika kung tanga ako katulad ng mga bangag na nalalaman ang lahat ng kabulastugan nila. Katulad ng pagiging tanga at bobo ni Marcos Jr. na nabasa niya ang 4,057 pages in just a matter of 4 days. Yan ang maliwanag na budol. Diba? Ano yun? Habang nagbabasa siya, sabi ko nga sa'yo, walang taong makakabasa kahit 8 hours ng straight. You need a break. Pero only in the Philippines, pang Guinness Book of Record, si Bangag ay natapos ng 4 days, so hindi siya umihi, hindi siya umutot, hindi siya lahat. Nagniwi-ngiwi lang siya, sumisingot lang siya habang nagbabasa. Walang ganun. So dito mo makikita kung sino ang tunay na ob-ob. Kung sino ang tunay na bangag, yang mga bangag na yan. Kaya nga galit na galit sila sa akin. Kaya gusto nila akong gurgurin. Gusto nilang gurgurin si Inday Sara. Gusto nilang gurgurin si Duterte. Diba? At ang mga vloggers, kasi tayo yung nagsasalita eh. Yung isinampulan nila ako, yung kay Taberna, sample pa lang yun na para matakot si Maharlika dahil sabi, makikipag-ugnayan daw sila sa Department of Foreign Affairs at sa US Embassy. Sinabi yan ni Taberna. Pauwi na ako sa Pilipinas, paninindak sa akin yun. Diba? Nagwagiba yung mga buwaka ng kina. Nagwagiba si Bacujo ng $2 million kasi pinaasa sa nila sa Tanas na mananalo ka sa case. Bobo. O tangay na, bobo. Nagpapaniwala ngayon ang gago. O, nanalo ka ba? O, hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo, Abel. Okay. Bacujo. Sisingilin ka ng Diyos sa lahat. O, hindi pala Diyos, demonyo ang sisingil sa'yo. Ikaw, Quiñones, lahat kayo na pumayag na sumakay sa gustuhan ni Lisa to file a case against me. Demonyo ang makakaharap nyo. Malay nyo, sumunod kayo kay Lagman. Diba? So, ulaan natin kung susunod sila kay Lagman. Mahiwagang baraha. Tik. Ito na. Tignan natin. Ulaan natin kung okay, susunod sila kay Lagman. Oh, 8. 8. Ibig sabihin, walang katapusan. Sino-sino ang mga susunod kay Lagman? 8 ang mauuna. Diba? Sabi ko sa baraha to, panalo tayong lahat. So may 8 susunod. Hindi lang natin alam kung sinong susunod na papantay ang mga paa. Kita nyo, ang baraha, hindi magsisinungaling. Kaya yung 8, tandaan ninyo, susunod kayo kay Lagman na nagwi-wish na si Pangulong Duterte ay iintrega kay ICC. Nakita nyo? Wish kayo ng wish. Ang dami nang nag-wish kay Pangulong Duterte noon pa, nung siya ay mupo na mategi na, mamatay na, ganyan-ganyan. Tingnan mo, nauna sila nagganda matayan. Dahil ang gaba, dili gyud magsaba. Okay? Kaya itong ginagawa na pagpapatawag sa mga vloggers para takutin po kayo mga mamamayang Pilipino na nagko-comment. Para magtagumpay sila na hindi na mabulgar ang kanilang pagnanakaw. Di ba? Yan exactly ang gusto nilang gawin. Kaya tayo pinatatahimik lahat. Nakakarimarim na po, kaya dapat ninyong magsalita. Imagine mo, papa-extradite daw si Maharlika. Oh. Asan ang extradition niya? Mga jutang ginimis ninyo. Ay, mananalo kayo ng $2 million nyo? Oh my God, ang bububo nyo. Nagpapaniwala kayo kay Lisa Tanas. Lalo yung dalawang designer. Sabagay, nakikinabang sila. Imagine mo. Tangina, yung bag na binigay sa akin, I just realized,
50,000 pesos. Tangay na, makakabili ka sa Ross nun eh. 15 dolyares lang. Nagbebenta. Kaya hindi ko binenta yun eh. Nagbenta ba ako sa inyo ng bag? Pinabibenta sa akin. Wala lang kasi dito eh. 50,000 pesos. Pang $15 lang ang halaga. Nabudol nga yung kaibigan ko eh. Yung isa kong kaibigan. Agad na nga, buksan mo yung pinto. Yung perlas, yung pearl. Psst. Woo! Kunin mo yung pearl na bag. Pearl na bag. Dali. Kunin mo. Andyan, kunin mo yung pearl na bag. Yes, I know that. Yung pearl na bag. Wala pa. 10:25 na pala. Ayan na naman. Pinalalayas na naman ako. Ayoko nandito eh. Anyway, mga palangga. Pinapatay na po ang ating freedom of speech. Okay? Pinapatay na lahat. Alam mo, mayroon na ako gustong i-ano sa inyo, i-share. Ito. Kasi na, ito. Binigay ito sa akin. Okay? Hindi ko pa binabasa. Kalawangin na nga, oh. 70,000 pesos. Nabibili lang to. Magkano to? Ayan, oh, warak, ano na nga, sira na eh. Ayan, actually, hindi ko to, isang beses ko to ginamit. 70,000, yung isa kong kaibigan na nabudo, hindi ko naman siya binudol. I just want to support, my former friend. 70,000 pesos? Magkano to dyan sa gilid-gilid ng Quiapo? Ayan o, 70. Tapos gusto mong tulungan ang mga craftsmen and women na gumagawa nito. 70,000? Are you fucking kidding me, darling? 70,000 pesos to. Hindi ko to binili. Pakibasag na nga to, ba't buhay pa to? Sunugin natin. Alright? 70. Yung friend ko nakabili. Oh. Talaba. Bibili ka ba nito? Kaya nga nakita ko to, syempre, pag magkaibigan mo, parang nahiya ka naman. Sabihin, ano ba yan? Ang mahal-mahal. Oh. Yan, overpriced. Tapos yung mga politiko, bumibili, syempre, nakikisama at wala naman silang pakialam dahil ang 70,000, barya lang yan sa kanilang mga nakaw. Paano naging 70 yan? Di bibili na lang ako ng Dior o ng LV, di ba? Punta na lang ako ng Paris o ng Italia. O, tignan mo to. 70,000 to. Kaya nga I'm fighting, mga kababayan, sa mga mambubudol. At itong designer na to, ang kapal ng mukha, magbenta ng 70,000. Ayan o. 70,000. Walang hiya talaga, 70,000. Ha? Baka 1,000 lang to sa Mindanao. Ang mahal niyan, ginto ba yan ng talaba, sabi ni Jane? Yun na nga, tuway. Overpriced talaga. Hindi yun gift, bring it away. Galing dun sa kay Bakudyo na natalo sa kaso ang itad. Oo, di ba? Masisisi niyo ba ako kung bakit kailangan ko ibukay lahat ng mga putang inang ito? Sa bawat, kung imagine mo, sa 10 niyang mabenta sa mga politiko, 700,000. Saan kukunin yon? Kay Tuason. Saan kukunin ng mga politikong pambayad? Sa nakaw. Yes, yeah. I'm serious. Itanong ko yung friend ko, baka mas malaki pa yung binayad niya dito. Titignan ko eh. Plastic lang to eh. Ayan o, ewan ko, anong klaseng plastic ito, yung mga designer dyan. Oyster. Diba? More than 1K. Hindi siya quality. Exactly. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Zian Lu, my Filipina Yayas Rattan bag is far more stylish than your bag, madam. And it only cost 600 pesos, which we bought it during our brief vacation. Oh, in Davao City. Ayun na nga, Zian. Diba yun yung sinasabi ko sa inyo. Baka sama ang perlas sa loob, sabi ni Fe Reyes. Yun na nga. Kaya nga, diba? Ito yung ginagawa ngayon ng mga jutang ginimes na mga politiko para pigilan kayong lahat. Okay? Pigilan kayo. And now, what's next? Bago ako tumakas sa inyo. Tararampa na naman ang itad. Hindi pala ako, hindi, maya pa pala. Ano ang sabi ni Bangag? Here we go, darling. Sabi ni Bangag, recently, okay, ano yung sinabi ni Bangag? Tinanong siya, here we go. Sabi ng Julul, eto 10 hours ago, tinanong siya kung may contingency plan ba siya.
wala daw siyang content, ito sabi dito, just in, President Marcos more on whether the government has a contingency plan should the Supreme Court decide in favor of the petition to nullify the 2025 national budget. Ang sagot niya, no. We shut down everything. I guess this is what they want, yung matuloy ang destabilization. Bangag! Pwede naman sundin. Yun nga, yung tinatawag na reenacted budget. Wala siyang contingency plan. Sinasabi niya ng julul na ito sa taong bayan na parang, sige, kapag inano nyo yan, kapag inano ng Korte Suprema, pag release kayo ng ng TRO, shutdown lahat. When you say shutdown lahat, maapektuhan ang lahat ng sangay ng gobyerno. Healthcare, economic, lahat. Pagbobo yan. Bakit masa-shutdown? Pwede mo naman gamitin yung reenacted budget. So, ibig sabihin ito, para lang ibintang sa atin na para daw matuloy ang destabilization. Walang nagde-destabilize sa gobyerno. Walang iba kundi itong bangag na ito. Recently, si Lisa Tanas kasama yung kanyang anak, nakita ko may picture na umattend na naman sa concert ni Maroon 5. Oh, si Bangag ba? For sure, nandoon din si Bangag. Wala pala ako nakitang picture. Pagsyungayan. Hindi shutdown ang gobyerno, ang functions ng gobyerno kung ipapatupad yung reenacted budget dahil nga ang 2025 budget by scam. Okay? Ay budol, ay panggagancho, immoral, unconstitutional. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez na number 56 sa balota ninyo, managot lahat. Technical Working Group, nagre-request ng mga dokumento sa Secretary of the Senate, sa Kongreso, para malaman kung sino mga tao doon, kung sino ang nag-fill in the blanks. So kung ito ay mag-release ng TRO, okay? Magbigay ng TRO ang Korte Suprema na para tigilan o pigilin ang 2025 scam budget sa itong mga inayupak na to, ay hindi po madidestabilize ang gobyerno dahil pwedeng ipatupad yung reenactment budget na tinatawag. At with reenactment budget, wala yung mga akap tupad na isiningit ng tambaluslos ng bangag na gobyerno na gagamitin nila sa 2025 election. Yan. The one that has to be shut down is Marcos Jr., sabi ni Zian Lo. Exactly. Sila dapat ang i-shutdown ninyo, hindi ang gobyernong pangkalatan. Tingnan natin kung sino ang sabi ni Bangag Jr. Kung Hai Pachoy sa ating mga kapwa, mga Filipino-Chinese. Okay. 3. Okay. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang tatlong magkakasabwat, si Lisa Tanas, si Tambaluslos, si Bangag, ay masa-shutdown sooner. O, di ba? Sooner! Hindi magsisinungaling ang baraha. The Wanderer. Okay? Parang super size. Tama ba ang mata ko? Yes, Hanzo. Yeah, malaki talaga to. Kasi laki ng mukha ko. Tingnan mo. Mataba, o. Tingnan mo yung dalawang bara. O, ayan. O, ayan. Alright? So, 3. O, tingnan natin. Bago pa ako i-eject dito sa, sanctuaryo. Hirap talaga pag nasa sanctuaryo ka. Okay, tingnan natin. Ano ang sinasabi ng bara? 3? Okay. Sabi ni Kate Claso, tawag ako manghula. Okay, tingnan natin. Ang sinasabi ng bara. Igu-zoom. Zoom. Okay. Ano ang sinasabi ng bara? Dahil Chinese New Year. 6. Ibig sabihin, 666. Matutodas ang mga demonyo. Diba? Eto na ang pudyat. Pudyat na kailangan kumilos na ang mga dapat kumilos dahil sa February 4, ang mga vloggers ay ikukulong nila. Kaya kayo, susunod na lahat kayo sa Gentleman from Albay. Diba? Sino ang gustong sumunod sa Gentleman from Albay?
para makapiling ang demonyo. Di ba? Okay, tingnan natin kung ano pa sinasabi ng baraha ko. Kring, 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 kring. Wow! Jackpot! Lahat ng sinabi ko ay ano daw? Okay, jackpot, kamunggay, o kamunggay na tanan, o malunggo, di ba? Jackpot. Ibig sabihin, jackpot ang taong bayan. Dahil lahat ng mga kalaban ng bayan ay magugurgur. Gur. Sa tingin nyo, ano ang mangyayari? Jack na malunggay. Ay, nako, 6 of clubs, 6 year. Okay. Jackpot. Isa na lang. Dahil ngayon ay Year of the Snake. Mukhang matatapos ang mga ahas. Zoom. Okay. Zoom. Wow! Dos. Ano ang ibig sabihin ng dos? Okay. Dalawa muna. 'Di ba? Ang mauunang aaratayin. Sabi ni Supra Jack and the Beanstalk. Sa panahon o sa Year of the Snake, ay dalawang ahas ang unang magugurgur. Di ba? Breath away, 2 por 2. Or pwede rin, magugurgur sila sa pamamagitan ng 2 por 2. Di ba? Baka may hawak na 2 por 2 siya. O, di? 2. Si Marcos II. Oh, tama din ang hula mo. Si Aura Burros. Yes. 2, si Trapor at Cheese. Yes, yun. Talagang magugurgur ang mga yan. Anyway, bukas ay manghula ulit tayo ng bongga-bongga. Pukpukin ng 2 por 2, sabi ni Romantic Moon. Yun na nga. Couple na magurgur. Couple na magurgur, sabi ni Maritar Mix Vlog. Exactly. Enjoying si Lisa Tanas sa Maroon 5, sabi ni Pinoy Pilipinas. Madam, are those tarot cards, that kind of cards are quite scary. Wherein it's mostly used by seers or physics. Ewan ko, nakita ko lang to palangga eh. Hindi ko alam. Basta binili ko to sa saan ko to binili? Sa estate sale. Natuwa ako. Alam mo naman, nakakita ako. Fan kasi ako noon. So, binili ko ng bonggang-bongga. Kasi laki siya ng, halos kasi laki siya ng libro ni Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Ayan, kasi laki ng book. Ayan, Attorney Vic Rodriguez. Ayan ang email natin. Email lang kayo dyan. Anyway, sabi ko sa mga vloggers, you stay strong. Dito sa Huwad Committee dyan sa Congress sa February 4. Pangtakip lang yan. Mag-aral kayo kung paano nyo, ngayon pa lang, mag-review na kayo kung ano yung mga sinabi nyo, kung paano nyo atakihin gamit ang utak ninyo. Okay? Posture, dapat lahat kayo maganda. Magpa-beauty kayo, magpa-parlor kayo. Yeah. Kasi syempre kailangan ng alindog mo ka. Huwag kang pumunta doon na para kang maglalaba. 'Di ba? Kailangan nakapostura. 'Di ba? I-impress nyo sila. Impress nyo ako. Dapat bonggang outfit nyo doon. Agent Morales, magbongga ka, magkurbata ka. Para magmukha kang kagalang-galang. I'm serious. Yan ang gawin mo, Agent Morales, ha? Sayang, may ka ba magkurbata? Kasi marami akong kurbata dito, eh. Sino gusto ng kurbata? Sino mga nagkukurbata dyan sa inyo? Yung, pang-opisina. Marami ako niyan. Kasi pag pumunta ko sa estate sale, yung mga may-ari nga na, mga patay na. Pero mga branded, pinagbibili ko. Sino gusto? Bibigyan ko kayo. Seryoso ako. Meron ba dito sa LA? Sa Amerika? I will send you. I have a lot of korbat pang church. Sinong nagpa-church? Necktie. I will give you. So, kung alam ko lang, agent, may papatawag ka, pinadala ka ng korbata na Gucci. Di ba? Ay, nako. Alamin nyo kung paano matake ng sitting duck, sabi ni The Wanderer. Hindi, pero seriously, you have to